Ako po si Miguel V. Lintag, Registered Psychologist mula sa Pag-asa Youth Rehabilitation Center under CSWD Santa Rosa City, Laguna. Ang support system ay isa sa pinakamalakas na protective factors pagdating sa mental health. Kapag may nakikinig at sumusuporta, bumababa ang stress at mas lumalakas ang resilience ng tao. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng kasama, kundi tungkol sa pakiramdam na hindi ka nag-iisa sa mga pinagdadaanan mo. Research shows na ang mga taong may strong support system ay mas mabilis na nakaka-recover mula sa stress, trauma at depresyon. Ang simpleng pakikinig ng kaibigan o pag-check ng pamilya ay may malaking impact sa emotional well-being. Bukod dito, ang support system ay nagbibigay ng sense of belongingness na isa sa mga basic human needs. So maganda rin nating tandaan na hindi lang pamilya o kaibigan ang pwedeng maging support system. Pwede rin ito manggaling sa ating church communities, support groups, or kahit professional help. Ang mahalaga ay may taong handang makinig at umalalay sa atin. Bilang magulang, mahalagang maging mapanuri sa pagbabago ng ugali at routine ng kanilang anak. Isa sa mga unang senyales ay ang pagbabago sa school performance, biglang pagbaba ng grades o pagkawala ng motivation sa pag-aaral. Maaari ring mapansin ang pagbabago sa behavior, biglang pagiging irritable, madalas na pagiging mapag-isa o pagiging tahimik kumpara sa dati. May ilan din na nagkukulong lamang sa kwarto o umiiwas sa pamilya at kaibigan. Kasama na rin sa red flag, ang mga somatic complaints, gaya ng madalas na pananakit ng ulo o tiyan na walang physical na dahilan. Dahil minsan, dito na ipapahayag ng bata ang kanilang emotional distress. Kapag may matinding pagbabago rin sa tulog at pagkain, sobrang tulog o halos hindi makatulog, sobrang kain o halos walang gana kumain, maaari rin itong indikasyon ng mental health struggles. Ang paglabas ng mga negative statements gaya ng wala akong silbi o ayoko na ay isa rin sa mahalagang senyales na hindi dapat baliwalain. Ang pinakamahalaga ay ang lumapit ng may malasakit at hindi panghusga. Kapag ang isang bata o kabataan ay nakakaranas ng bigat ng emosyon, madalas silang nagiging irritable o nagwi-withdraw. Hindi dahil pasaway sila, kundi dahil hindi nila alam kung papaano ipahayag ang kanilang nararamdaman. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ng pasensya at empathy mula sa magulang. Sa halip na sermonan, mas mainam na mag-observe at magtanong ng mahinahon. Halimbawa, imbis na sabihin, ano ba naman, lagi ka na lang tahimik. Maaari nating sabihin na napansin ko na madalas kang malungkot at hindi ka na kagaya ng dati. Gusto kong maintindihan kung anong pinagdadaanan mo. Handa akong makinig. Ang ganitong approach ay nagbibigay ng assurance sa bata na safe siyang mag-open up. Bukod dito, mahalaga ring piliin natin ang tamang timing at lugar na kung saan huwag nating pilitin ang bata na magsalita kung hindi pa siya ready. Minsan, mas epektibo ang mga casual moments gaya ng sabay na pagkain, paglalakad o simpleng bonding activity. Ang mahalaga ay maramdaman ng anak na hindi siya pinipilit, kundi may kasama siya na handang umalalay kapag siya ay magbukas ng kanyang saloobin. Ang open communication ay nagsisimula sa pagiging available at intentional ng magulang.
Kapag alam ng anak na may ligtas na espasyo siya kung saan pwede siyang magsalita ng walang panghuhusga, mas madali siyang makakapag-open up. Importante rin ang paggamit ng active listening, pakikinig ng may empathy. Hindi agad nagbibigay ng solusyon, at higit sa lahat, hindi pinapaliit ang nararamdaman ng bata. Sa halip, sabihin na wala yan, lilipas din yan. Mas makakatulong kung sasabihin ng magulang, naririnig ko ang pinagdadaanan mo at naiintindihan ko kung bakit mabigat sa pakiramdam mo. Ang ganitong tugon ay nagbibigay ng validation na mahalaga sa emotional security ng isang anak. Isa ring susi ang consistency. Hindi sapat na minsan lang kinakausap ang anak. Mas nagiging natural ang komunikasyon kapag merong regular bonding time, gaya ng sabay sa pagkain, paglalakad, o simpleng kwentuhan man lang bago matulog. Sa ganitong paraan, hindi magmumukhang interrogation ang usapan, kundi bahagi ng araw-araw na buhay. Ang emotional support din ay hindi lang tungkol sa salita, kundi pati sa aksyon. Kapag nakikita ng anak na ang magulang ay handang tumulong, umunawa, at maglaan ng oras, mas nararamdaman niya yung security at pagmamahal na kailangan niya para lumakas ang kanyang loob, para makapagsabi ng kanyang saloobin.